saan nanggaling ang babaylan. Bago pa dumating ang mga Kastila, may sariling paniniwala at relihiyon na ang mga sinaunang Pilipino. Dito isinilang ang babaylan, mga espiritual na pinuno na itinuturing na tulay sa pagitan ng tao at ng mundo ng mga espiritu. Naniniwala ang mga ninuno na ang kalikasan, patay, at mga Diyos ay may boses. Ang babaylan ang nakaririnig at nakakausap sa mga ito. Sa kanila nagmumula ang kaalaman sa ritual, panggagamot, panghuhula, at proteksyon laban sa masasamang nilalang. Nang dumating ang kolonyalismo, tinuring silang banta dahil hawak nila ang pananampalataya at isipan ng bayan, kaya marami ang pinatay, pinalayas o pinatahimik. Hindi lang mangkukulam sila, ay higit pa rito. Nakikipag-usap sa mga anito at diwata. Nagpapagaling gamit ang halaman at ritual. Nag-aalis ng sumpa, kulam at masamang espiritu. Naghuhula ng kapalaran at sakuna. Pinoprotektahan ng tribo laban sa aswang at maligno sino ang mga babaylan. Hindi lang babae, sila ay pinili ng mga espiritu. Kadalasang babae ang babaylan, ngunit may tinatawag ding asog mga lalaking babaylan na yumakap sa pambabaeng anyo. Sa paniniwala noon, mas malapit sila sa mundo ng espiritu dahil sa balanse ng enerhiya. Hindi sila basta pinipili, tinatawag sila ng mga espiritu sa pamamagitan ng panaginip, malubhang karamdaman, biglaang kapangyarihan o pangitain. Kapag tumanggi, sinasabing may kapalit na kapahamakan. Ang pamana ng mga babaylan. Buhay pa ba sila ngayon? Bagamat halos nabura sa kasaysayan, buhay pa ang espiritu ng babaylan. Sa mga albularyo at manghihilot, sa mga ritual sa bundok at liblib na lugar, sa mga kwento, bulong at paniniwala ng bayan. Sabi ng matatanda, hindi sila nawala, nagtago lamang.